Sa gitna ng makulay at magulong distrito ng Quiapo, kung saan nagsasalubong ang pananalig at pang-araw-araw na pakikibaka, isinilang si Rodrigo Hernandez. Ang Quiapo ay hindi lamang isang lugar sa mapa ng Maynila, isa itong pintig ng buhay, puno ng dasal, panata, at hindi mabilang na kwento ng pananampalataya. Sa bawat kanto, may tindero ng kandila, may nag-aalok ng sampagita, at may lumuluhod sa mismong kalsada para magdasal. Bata pa si Rodrigo, ngunit ang kanyang alaala ng pagkabata ay puno ng mga amoy ng insenso, tunog ng kampana, at larawan ng Birheng Maria na nakataas sa dambana ng Basilica Minor ng Quiapo. Ang kanyang ama na si Joaquin Hernandez ay isang masipag na manggagawa ng kapis. Sa isang maliit na paggawaan malapit sa kanilang bahay, siya ay gumugugol ng mahahabang oras sa paglikha ng mga parol at bintanang kumikislap kapag tinamaan ng sikat ng araw. Hindi madali ang kanyang trabaho, madalas nasugatan ang kanyang mga kamay, nababakbak ng maliliit na piraso ng kapis, ngunit sa kabila nito, siya ay may kakaibang galak sa bawat natapos na gawa. Para sa kanya, ang bawat parol ay hindi lamang dekorasyon, kundi simbolo ng liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Samantala, ang kanyang ina na si Esperanza ay isang mananahi. Sa kanyang maliit na makina, gumagawa siya ng mga barutsaya, mga ternong pangmisa, at minsan ay mga kasuotan para sa kasal. Kilala siya sa kanilang barangay dahil sa kanyang maingat na pagburda ng mga bulaklak at krus na tila may buhay. Subalit higit pa sa kanyang galing bilang mananahi, kilala siya bilang isang babaeng may malalim na pananampalataya. Sa kanilang bahay, isang maliit na altar ang nakatayo sa sala, pinapalamutyan ng mga bulaklak na sariwa bawat umaga, kandilang hindi halos nawawalan ng sindi, at isang imahen ng Birheng Maria na tila laging nakatingin ng may habag sa kanila. Sa ganitong tahanan lumaki si Rodrigo. Bago pumasok sa paaralan tuwing umaga, inaanyayahan siya ng kanyang ina na magdasal ng ilang aba Ginoong Maria. Kapag Disyembre, hindi nawawala ang simbang gabi, at tuwing Semana Santa, ang buong pamilya ay nakikibahagi sa mga prosesyon na parang dagat ng kandila at dasal na umaagos sa mga lansangan. Sa murang edad, kabisado na niya ang rosaryo, mula sa unang misteryo hanggang sa huling dasal. Ngunit may kakaibang alab sa kanyang dibdib. Kahit nakikibahagi siya sa lahat ng tradisyon, may mga tanong na dumarating na hindi niya masabi sa kanyang mga magulang. Bakit kailangang ulit-ulitin ang mga dasal? Bakit kailangang humalik sa imahen ng mga santo? Bakit ang mga tao ay tila mas nakatuon sa imahen kaysa sa mismong Diyos? Minsan, habang nakaluhod sa harap ng altar sa kanilang bahay, nahuhuli niyang nakatitig hindi sa krusipiho kundi sa mga mata ng estatwa ng Birheng Maria, at nagtataka siya kung bakit siya nakararamdam ng parehong takot at ginhawa. Ang Quiapo ay isang lugar ng kontradiksyon. Sa labas ng simbahan, may mga tindahan ng anting-anting, mga manghuhula, at mga nagbebenta ng langis na may pangakong makapagpapagaling ng anumang sakit. Madalas itong tanawin ni Rodrigo tuwing hapon kapag dumadaan siya pauwi mula sa paaralan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naiisip niya, paano nagtatagpo ang pananampalataya at pamahiin sa isang lugar. Para sa batang gaya niya, mahirap unawain ang lahat ng iyon, ngunit unti-unti, nagbubuka sa kanya ang isang daigdig ng mga katanungan. Isang gabi ng pista sa Quiapo, dinala siya ng kanyang ama sa prosesyon ng Birheng Maria. Libu-libong tao ang sumama, bitbit ang mga kandila at bulaklak, umaawit ng mga awit ng debosyon. Nakatayo si Rodrigo sa tabi ng kanyang ama, pinagmamasdan ang dagat ng tao, na tila ba isang ilog ng pananalig na walang katapusan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang imahen na ipinaparada, isang malamig na tanong ang sumagi sa kanyang isip, naririnig ba talaga ng Diyos ang mga panalangin sa pamamagitan ng mga larawang ito? O baka naman tao lamang ang ating kinakausap? Hindi niya sinabi ang tanong na yon sa kanyang ama, ngunit nang umuwi sila, ramdam niyang nag-iba ang kanyang pagtingin sa imahen. Parang biglang nagkaroon ng bitak ang matibay na dingding ng kanyang pananampalataya. Sa murang edad, nagsimula siyang makaramdam ng puwang sa pagitan ng tradisyong kanyang kinamulatan at ng Diyos na kanyang hinahanap. Habang lumalaki si Rodrigo, mas lalo siyang nahuhumaling sa pagbabasa. Madalas niyang hanapin ang mga lumang Biblia sa kanilang paaralan, nagbabasa ng palihim, sinusubukang intindihin ang mga salitang tila kakaiba ngunit makapangyarihan. Natuto siyang umupo sa gilid ng simbahan pagkatapos ng klase, nagmamasid sa mga tao, mga batang sumasama sa ina para magdasal, mga matandang babae na nagtitirik ng kandila para sa kanilang pamilya, mga kabataang naglalakad ng walang pakialam. Lahat sila ay bahagi ng isang malaking larawan ng pananampalataya, ngunit para kay Rodrigo, nagsisimulang magbukod ang kanyang sarili mula rito.
Si Esperanza, ang kanyang ina, ang una niyang naging guro sa pananampalataya. Ngunit napapansin ng bata na kahit gaano kalalim ang pananalig ng kanyang ina, may mga sandaling tila ito ay pagod, nakaupo sa gilid ng kanilang kama, tahimik na umiiyak matapos magdasal. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niyang ang pananalig ay hindi laging nagbibigay ng agarang sagot. May mga gabi ring naririnig niya ang kanyang ama na bumubuntong hininga habang nag-aayos ng kanilang pinagkakakitaan, na para bang may bigat na hindi kayang dalhin ng pananampalataya lamang. Sa lahat ng ito, si Rodrigo ay nakatayo sa gitna, bata, mausisa, puno ng pagmamahal sa kanyang pamilya, ngunit nagsisimula ng maghanap ng mas malinaw na kahulugan. Ang altar sa kanilang bahay, na dati pinagmumulan ng kapanatagan, ay unti-unting nagiging tanawin ng mga katanungan. Ang Birheng Maria, na noon ay simbolo ng proteksyon, ay nagiging larawan ng palaisipan, ina ba siyang makalangit na tunay na nakikinig, o simpleng kahoy at pintura lamang? At sa likod ng lahat ng ito, may lumalagablab na pakiramdam sa kanyang puso. Parang isang apoy na hindi niya maipaliwanag, isang tawag na naghihintay lamang ng tamang oras upang sumiklab. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng apoy na yon, ngunit ramdam niyang ang kanyang buhay ay hindi mananatiling tahimik na gaya ng kanyang pagkabata. May paparating na pagbabago, at ang batang taga-Quiapo na si Rodrigo Hernandez ay nakatakdang tahakin ang isang landas na maglalapit sa kanya sa Diyos, ngunit sa paraang hindi inakala ng kanyang pamilya o ng kanyang lungsod. 17 taong gulang si Rodrigo Hernandez nang unang dumating sa kanilang barangay ang isang taong magbabago ng takbo ng kanyang buhay, si Samuel Gutierrez. Mainit ang hapon noon sa Quiapo, karaniwang araw ng Sabado kung saan punang tao ang plaza sa harap ng simbahan. Ang mga tindahan ng sampaguita, anting-anting, at kandila ay parang hindi naubusan ng customer. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tolda na itinayo, kulay puti, simpleng may nakasabit na banner, magkaroon ng tunay na kalayaan kay Kristo. Para kay Rodrigo, na noon ay nasa edad na puno ng katanungan, ang kakaibang presensya ng toldang iyon ay parang magneto. Sanay siya sa misa, sa mga rosaryo, sa mga prosesyon. Ngunit ang boses na narinig niya mula sa loob ng tolda ay iba, malakas, malinaw, parang hindi natitinag ng ingay sa paligid. Si Samuel Gutierrez ay isang lalaking payat, ngunit matangkad, may boses na umaalingaw-ngaw na parang kulog. Hindi siya nakasuot ng sutana ni ng anumang kasuotang pangrelihiyon, nakabarong lang at simpleng pantalon. Ngunit ang kanyang pananalita ay punang otoridad, tila ba may apoy na nagmumula sa bawat salita. Mga kapatid, sigaw niya habang nakataas ang Biblia, nasusulat, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inanyong larawan, anuman ang nasa langit, nasa lupa, o nasa ilalim ng dagat. Huwag mo silang yuyukuran ni paglilingkuran. Umalinggaw ang siping iyon mula sa Eksodo. Maraming nakikinig na nagkibit balikat, ang iba na may nagsimulang umalis. Ngunit si Rodrigo, na nakatayo sa gilid, ay parang tinamaan ng kidlat. Ang mismong tanong na ilang taon nang umiikot sa kanyang isip ay biglang binigyang boses ng estrangherong ito. Tama ba na nakatuon ang mga tao sa imahe at hindi kay Kristo? 3 araw na sunod-sunod bumalik si Rodrigo upang makinig. Sa bawat gabi, nadaragdagan ang dami ng tao, ngunit mas nadaragdagan din ang dami ng batikos. May ilang Katolikong nagprotesta, sinasabing nilalapastangan ni Samuel ang kanilang pananampalataya. Ngunit sa bawat sigaw ng pagtutol, mas tumitibay ang pananalita ng ebanghelista. Sa ikatlong gabi, habang tinatalakay niya ang ebanghelyo ni Juan tungkol sa pagsamba, sa espiritu at katotohanan, bigla niyang itinuro si Rodrigo mula sa gitna ng karamihan. Ikaw, binata, sigaw niya. Nakikita ko sa iyong mga mata ang apoy ng isang lingkod ng Diyos. Hindi ka isinilang para lamang sundin ang tradisyon. May tawag siya sa iyo. Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ni Rodrigo. Hindi niya alam kung bakit siya napaiyak, ngunit napansin niyang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang damdaming iyon ay kakaiba, halo ng takot, galak, at pag-asa. Sa harap ng halos 200 tao, lumapit siya sa entablado, lumuhod, at inalay ang kanyang sarili kay Kristo sa doktrina ng Ebanghelyo. Pag-uwi niya, ibang-iba ang pakiramdam niya. Ngunit hindi ganoon ang reaksyon ng kanyang pamilya. Nang ikwento niya sa kanyang ina na nagpasya siyang sumapi sa isang bagong pananampalataya, bigla itong napaiyak. Anak, iyak ni Esperanza, hindi ba sapat ang pananampalataya nating ipinasa ng mga ninuno natin? Ang Birheng Maria na nagbantay sa atin mula pa noon, tatanggihan mo ba siya? Hindi makatingin sa kanya ang kanyang ama na si Joaquin.
Tahimik lang ito, nakaupo sa gilid, hawak-hawak ang isang baso ng tubig. Ngunit ang mga mata nito'y puno ng lungkot. Alam ni Rodrigo na hindi siya sinigawan, ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa galit. Sa mga sumunod na linggo, lalo siyang sumama kay Samuel Gutierrez. Itinuring niya itong ama sa pananampalataya. Tinuruan siya ni Samuel na magbasa ng Biblia araw-araw, ipinaliwanag sa kanya ang mga aral ng Sola Scriptura, Sola Fide, at Solus Christus. Sa bawat pag-aaral, lalo niyang nakikitang mali ang dating relihiyong kinalakihan. Isang araw, inimbitahan siya ni Samuel sa isang maliit na tanggapan malapit sa Avenida. Doon niya narinig ang panukala. Rodrigo, sabi ni Samuel, nakikita ko sa iyo ang hinaharap ng ating ministeryo. Hindi sapat na manatili kang tagapakinig. Kailangan mong mag-aral ng mas malalim. Mayroon tayong seminaryo sa Quezon City. Kung handa ka, ipapadala kita roon. Para kay Rodrigo, ito ay parang tawag mula sa langit. Sa edad na 17, iniwan niya ang tahanan sa Quiapo at tumira sa dormitoryo ng seminaryo. Ang buhay doon ay mahigpit, gising ng alas 5 ng umaga para sa panalangin, klase sa teolohiya, exegesis ng Biblia, kasaysayan ng simbahan. Natuto siyang magbasa ng Griego at Hebreo upang imaunawaan ang salita sa orihinal nitong anyo. Sa bawat linggo, mas lalong tinuruan sila na ang Katolisismo ay puno ng pamahiin at idolatria. Itinuro ng kanyang mga guro na ang mga imahe ay hadlang sa tunay na relasyon kay Kristo. Natutunan niyang bumuo ng argumento laban sa misa, sa sakramento, sa debosyon kay Maria. At sa bawat leksyon, pakiramdam niya ay mas lalong lumalayo siya sa kanyang pamilya at sa mundong kinalakihan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi lubusang nawawala ang alaala. Sa gabi, bago siya matulog, naiisip pa rin niya ang mukha ng kanyang ina na umiiyak, ang katahimikan ng kanyang ama, at ang altar ng Birheng Maria sa kanilang sala. Para bang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay iniwan niya sa Quiapo, isang bahaging hindi niya alam kung kailan o kung babalikan pa niya. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa seminaryo, bumisita si Samuel at sinabihan siyang malaki ang kanyang ipagbago. Rodrigo, wika ng kanyang mentor, handa ka nang maging sundalo ng Ebanghelyo. Ang mundo ay puno ng kadiliman. Ikaw ay tatawaging ilaw. At sa puso ni Rodrigo, nagninas ang parehong apoy na naramdaman niya noong unang araw sa plaza. Ngunit kasabay nito, may maliit na tinig sa kanyang budhi na nagtatanong, kung ang lahat ng natutunan ko ay tama, bakit tila ang bawat hakbang na ginagawa ko ay naglalayo sa akin sa sarili kong pamilya? Sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa seminaryo, bumisita si Samuel at sinabihan siyang malaki ang kanyang ipagbago. Rodrigo, wika ng kanyang mentor, handa ka nang maging sundalo ng Ebanghelyo. Ang mundo ay puno ng kadiliman. Ikaw ay tatawaging ilaw. At sa puso ni Rodrigo, nagninas ang parehong apoy na naramdaman niya noong unang araw sa plaza. Ngunit kasabay nito, may maliit na tinig sa kanyang budhi na nagtatanong, kung ang lahat ng natutunan ko ay tama, bakit tila ang bawat hakbang na ginagawa ko ay naglalayo sa akin sa sarili kong pamilya? Ang mga salita niyang iyon ay parang martilyong kumakatok sa isipan ng mga nakikinig. Maraming dating Katoliko ang nakaramdam ng pagod sa paulit-ulit na ritual, at nakita nila sa tinig ni Rodrigo ang bagong simula. Isa sa kanila ay si Don Fernando Aguilar, isang matandang lalaki na 50 taon ng Katoliko, ngunit nadismaya sa kanyang simbahan. Nang marinig niya ang sermon ni Rodrigo tungkol sa gintong guya at ang kasalanan ng idolatria, biglang nabuksan ang kanyang isip. Lumapit siya kay Rodrigo matapos ang serbisyo at nagsabi, "Pastor, ikaw ang tinig na hinihintay ko. Handa akong iwan ang lahat ng aking dating paniniwala upang sundin ang Diyos sa katotohanan." Mula noon, naging matatag na kapanalig ni Rodrigo si Don Fernando. Sa bawat pagtitipon, naroon siya sa unahan, tumutulong sa pag-aayos ng upuan, nag-aanyaya ng mga kapitbahay, at pinangungunahan ang mga bagong miyembro sa panalangin. Ngunit kasabay ng kanyang sigasig ay ang matinding galit sa Katolisismo. Sa bawat pagkakataon, ipinagmamalaki niyang sinunog niya ang mga larawan at santo sa kanyang bahay, at hinihikayat ang iba na gawin din iyon. Para kay Rodrigo, ang dedikasyon ni Don Fernando ay patunay na tama ang kanyang ipinapangaral. Subalit hindi lahat ng bagong kasapi ay ganap na sumasang-ayon. Si Carmen Jimenez, isang babae sa 30 taong gulang, ay dating debotong Katoliko na lumipat sa Nueva Esperanza matapos madismaya sa ilang pari sa kanilang parokya. Nadala siya ng makabagbag damdaming sermon ni Rodrigo, ngunit sa kanyang puso, may nananatiling paggalang sa kanyang nakagisnang pananampalataya.
Nakaupo siya palagi sa ikatlong hanay, nakikinig ng mabuti, ngunit napapansin ni Rodrigo ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya sumasama kapag hinihikayat ng ilan na sirain ang kanilang mga imahen, at minsan, tahimik siyang lumalabas kapag nagiging masyadong mapusok ang sermon. Habang lumalaki ang kongregasyon, lumalaki rin ang impluensya ni Rodrigo. Sa loob lamang ng 2 taon, umabot na sa mahigit 150 miyembro ang kanilang simbahan. Ang mga serbisyo tuwing linggo ay puno ng sigaw ng papuri, mga kamay na nakataas, at mga tinig na sabay-sabay na kumakanta ng mga awiting nagpapahayag ng kalayaan mula sa tradisyon. Para kay Rodrigo, bawat bagong taong pumapasok ay isang tagumpay laban sa kadena ng idolatriya. Sa kanyang isipan, siya ay isang propeta na tinawag upang palayain ang kanyang bayan mula sa maling pananampalataya. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang unti-unting paglago ng kanyang pagmamataas. Hindi na lamang siya nakikitang pastor, kundi isang pinuno, isang tinig ng katotohanan na hindi kayang salungatin. Sa bawat imaheng itinatapon ng kanyang mga tagasunod, nakadarama siya ng kakaibang dala. Sa bawat debotong Katolikong umaalis sa kanilang tradisyon, nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang hukbo ng Diyos na nananalo sa digmaan laban sa kasinungalingan. Ang kanyang araw-araw ay naging isang ritual ng disiplina, gigising ng alas 5 ng umaga para sa panalangin, mag-aaral ng Biblia hanggang alas 7, at pagkatapos ay pupunta sa mga bahay ng miyembro upang mangaral. Ang mga hapon ay ginugugol sa pagsusulat ng sermon, at ang gabi ay inilalaan sa mga pagtitipon. Sa Sabado, aktibidad ng kabataan, sa Linggo, 3 magkakasunod na serbisyo. Ang kanyang buhay ay naging isang tuloy-tuloy na agos ng gawain para sa kanyang ministeryo. Ngunit may mga palatandaang hindi niya agad pinansin. May ilang miyembro na nagsimulang umalis, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil sa sobrang higpit ng kanyang mga turo. May mga pamilya na nahahati, ang ilan ay sumama kay Rodrigo, ang iba naman ay nanatili sa Katolisismo. Ang mga pagtatalo sa loob ng bahay ay lumala, at may mga magulang na lumapit kay Rodrigo na umiiyak dahil hindi na sila dinadalaw ng kanilang mga anak na naiwan sa ibang paniniwala. Sa halip na makinig, itinuring ni Rodrigo na ito'y tanda ng kanilang sakripisyo para sa katotohanan. Sa kanyang mga sermon, lalo siyang naging matindi. Mga kapatid, sigaw niya mula sa pulpito, hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Kung kayo'y nasa kay Kristo, talikuran niyo ang lahat ng huwad na anyo ng pananampalataya. Huwag kayong matakot na itapon ang mga rebulto, ang mga larawan, ang mga kandila. Ang liwanag ni Kristo lamang ang ating kailangan. At sa bawat sigaw ng Amen mula sa karamihan, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na siya'y tinawag upang baguhin ang Maynila. Ngunit sa kabila ng lahat ng palakpak at papuri, nananatili sa kanyang isip ang imahe ni Carmen, tahimik na nakaupo, minsang nakatingin sa kanya na parang nagtatanong, ito ba talaga ang daan ng Diyos? At bagamat pinipilit niyang huwag pansinin, may kung anong kumikirot sa kanyang budhi. Ngunit pinapatay niya agad ang boses na iyon, sinasabing marahil ito ay tukso lamang upang siya ay panghinaan ng loob. Sa paningin ng marami, si Rodrigo ay isang matagumpay na pastor na may maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng tagumpay na iyon, nagsisimulang mabuo ang mga bitak na kalaunan ay susubok sa kanyang buong pananampalataya. Mainit ang simoy ng hangin sa Quiapo noong araw na iyon. Ang mga kalsada ay punang tao, parang dagat na walang dulo, bawat isa'y may dalang panata. Mga batang nakasuot ng puting damit na may bulaklak sa kanilang mga kamay, mga matandang babae na may rosaryo sa liig, at kandilang may takip na papel upang hindi matuluan ng wax, mga mangangalakal na nagbebenta ng prutas, sampagita, at anting-anting sa gilid ng daan. Ang himig ng mga banda ay umaalingaw mula sa kabilang kanto, habang ang makakapal na usok ng insenso ay bumabalot sa paligid na parang ulap na hindi maipaliwanan. Ito ang pista ng Birheng Maria, at para sa karamihan sa lungsod, ito ang pinakamahalagang araw ng taon. Ngunit para kay Rodrigo Hernandez, ito ay pagkakataon. Sa loob ng ilang linggo, inihanda niya ang kanyang kongregasyon. Nagpaprint sila ng mga pulyeto na naglalaman ng sipi mula sa Eksodo at Deuteronomyo laban sa paggawa ng mga imahen. Ang kanilang mga koro ay nag-ensayo ng mga awit tungkol sa kalayaan mula sa tradisyon. At si Rodrigo, sa kanyang silid na maliit at walang dekorasyon, ay buong pusong naghanda ng sermon na sa kanyang paniniwala ay magiging pinakamahalaga sa buong buhay niya. Nang dumating ang araw, nagtipon ang kanyang mga kasamahan sa isang sulok ng plaza, malapit sa malaking fountain. Doon nila itinayo ang kanilang maliit na entablado,
may dalang mga mikropono at speaker na halos hirap makipagkumpetensya sa ingay ng banda at dasal mula sa katedral. Ang kanilang mga awit ay nagsimula, mga tinig na puno ng alab, ngunit mabilis na natabunan ng hiyawan ng mga batang tumatakbo at ng mga tindero na sumisigaw ng kanilang paninda. Nang tumayo si Rodrigo sa entablado, bitbit ang kanyang Biblia, huminga siya ng malalim. Sa kanyang mga mata, hindi iyon simpleng araw ng pista, ito ay digmaan. Humarap siya sa mga tao, tinig na umaalinggaw sa mikropono, mga kapatid. Nasusulat, huwag kang gagawa ng anumang larawan na anyong nasa langit o nasa lupa. Huwag mong iyukuran ang mga ito. May ilan na huminto upang makinig, ang iba na may nagpatuloy, nagkunwaring walang naririnig. Ngunit habang nagsasalita si Rodrigo, nadama niya ang sariling damdamin na umaalab. Ang kanyang mga salita ay lumabas na parang apoy, mas mabagsik kaysa sa dati. Pinuna niya ang mga deboto, sinabing sila'y alipin ng tradisyon, na nalinlang ng simbahan, at na panahon na upang lumaya. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na mesa na may nakalagay na imahen ng Birheng Maria. Napapalibutan ito ng mga bulaklak, kandila, at ilang nananalanging babae. Sa unang tingin, karaniwan lamang itong bahagi ng pista, ngunit para kay Rodrigo, iyon ang sagisag ng lahat ng kanyang ipinaglalaban. Sa kanyang puso, naramdaman niyang iyon ang sandaling ipinagkaloob ng Diyos. Habang patuloy na nangangaral, bumaba siya mula sa entablado at naglakad papalapit sa mesa. Ang kanyang mga kasamahan ay tila nagulat ngunit hindi nakapigil. Ang mga tao naman ay nagsimulang magsiksikan, nakaramdam ng kakaibang tensyon. Nakita nilang may mangyayaring hindi karaniwan. Kinuha ni Rodrigo ang maliit na bote ng gasolina na nakatago sa kanyang bag, binuksan niya ito at, sa harap ng lahat, ibinuhos sa imahen ng Birhen. Agad kumalat ang matapang na amoy sa paligid, humalo sa halimuyak ng bulaklak at insenso. May mga nagsimulang sumigaw, "Hindi! Tigilan mo!" May mga babae na napatakip ng kanilang mukha, ang iba na may nanlumo at natigilan. Ngunit si Rodrigo ay parang wala nang naririnig. Para sa kanya, ito ang pinakamataas na pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Kinuha niya ang pusporo, sinindihan, at sa loob ng ilang segundo, nagliyab ang apoy. Kumalat ito sa imahen, umakyat ang apoy na parang haligi ng dilaw at pula. Ang maamong mukha ng Birhen ay mabilis na natunaw sa init, at ang pinturay nagbalat at nagkulay itim. Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo, tila walang makapaniwala sa kanilang nakita. Pagkatapos, sabay-sabay na sumabog ang mga sigaw, galit, iyak, at mura. "Anong ginagawa mo?" sigaw ng isang lalaki. Lapastangan, hiyaw ng isang babae habang umiiyak. Ang ilan ay lumapit, handang saklolohan ang imahen, ngunit huli na. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang lumapit kay Rodrigo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit, tinitigan lang niya si Rodrigo sa mata at tinanong ng mahinang tinig, "Bakit, Hijo? Bakit kailangan mo gawin ito?" Ang tanong na yon, bagamat mahina, ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw sa paligid. Para kay Rodrigo, iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang patigasin ang puso, sinabing ito'y kalooban ng Diyos, ito'y kanyang misyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pulisya. 2 patrol car ang huminto sa gilid ng plaza, at 4 na opisyal ang bumaba. Pinuntahan nila si Rodrigo, at ang commander, isang matipuno at may bigoting lalaki, ay nagtanong, "Ikaw ba ang responsable?" Matatag na sagot ni Rodrigo, "Ginawa ko ito bilang propetikong pahayag laban sa idolatriya." Hinuli siya ng mga pulis sa harap ng lahat. Habang nilalayo siya, narinig niya ang mga bulungan at sigawan, "Panatiko! Lapastangan! Dapat ikulong yan!" Ang iba na may umiiyak, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sa loob ng selda, ng gabing iyon, isinulat ni Rodrigo sa kanyang journal, "Ngayon, ginamit ako ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tulad ni Elias laban sa mga propeta ni Baal, tulad ni Josias na sumira sa mga mataas na dako, ako'y naging instrumento ng katotohanan." Ngunit kahit isinulat niya yon ng buong tapang, sa kanyang isipan ay muling bumabalik ang mukha ng matandang babae, at ang tanong na, "Bakit, Hijo?" ay umuukit ng lamat sa kanyang konsensya. Para sa kanyang kongregasyon, ang ginawa ni Rodrigo ay tanda ng kanyang katapangan. Para sa marami, ito'y isang lapastanganing hindi malilimutan. At para kay Rodrigo, ito ay magiging simula ng isang pagkakabahaging magpapabago hindi lamang sa kanyang ministeryo, kundi sa buong kanyang pananampalataya.
Ang mga araw matapos ang insidente sa Quiapo ay tila lumubog ang buong lungsod sa isang bagyong hindi nakikita. Ang apoy na tumupok sa imahen ng Birheng Maria ay matagal nang nag-apoy, ngunit ang alab ng galit, sakit, at pagkalito ay patuloy na kumakalat mula sa bibig ng tao hanggang sa radyo, mula sa mga pahayagan hanggang sa mismong tahanan ni Rodrigo Hernandez. Noong unang linggo matapos ang pangyayari, dumating siya sa Nueva Esperanza Church na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit nagpupumilit na magpakita ng katatagan. Dati, higit sa 150 tao ang nakaupo sa mga bangko ng kanilang maliit na gusali, umaawit ng mga awit ng papuri. Ngunit ngayon, halos kalahati lamang ang dumalo. Ang mga bakanting upuan ay parang mga aninong humuhusga, mga espasyo na nagsasalita ng tahimik na pagtanggi. Habang nangangaral siya tungkol sa pag-uusig laban sa mga tapat, ramdam niyang malamig ang tugon ng ilan. May mga dumalo na tila pinilit lamang ang kanilang sarili, nakatingin sa sahig, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Sa likod, si Carmen Jimenez ay nakaupo ng tahimik, nakayuko, at sa unang pagkakataon, hindi na siya sumabay sa mga awit ng kongregasyon. Sa unahan naman, si Don Fernando Aguilar ay nakataas ang kamay, sumisigaw ng Amen, sa bawat pangungusap ni Rodrigo, tila ipinagmamalaki ang ginawa ng kanyang pastor. Ang dalawa ay naging larawan ng hati sa loob ng simbahan, isang panig na sumusuporta ng buo, at isang panig na nagsisimulang magduda. Matapos ang serbisyo, lumapit si Carmen kay Rodrigo. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng tapat na sakit. Pastor, sabi niya, naiintindihan ko ang iyong layunin, pero maraming tao ang nasaktan. Maraming pamilya ang ngayon ay nag-aaway, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa ginawa mo. May mga anak na hindi na tinatanggap ng kanilang magulang. May mga asawa na nagbabangayan dahil hindi nila alam kung kanino maniniwala. Hindi ba dapat ang ebanghelyo ay nagbubuklod, hindi naghahati? Hindi agad nakasagot si Rodrigo. Tinitigan lamang niya si Carmen, at ang bigat ng kanyang sinabi ay tumimo sa kanyang puso. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang panghihina, pinilit niyang maging matatag. Carmen, sagot niya, ang katotohanan ay laging nagdadala ng paghiwalay sa liwanag at dilim. Ang mga sugat na ito ay kailangan upang makita ng tao ang tunay na daan. Ngunit kahit habang sinasabi niya ito, naramdaman niyang ang kanyang tinig ay may bahid ng pangangatwiran, hindi ng pananalig. Samantala, ang kanyang sariling pamilya ay nakaranas ng matinding hiya at pangungutya. Sa Tondo, kung saan kilala si Joaquin bilang magaling na artisanong gumagawa ng kapis, bumagsak ang benta ng kanyang mga produkto. May mga kapitbahay na hindi na bumabati, may mga dating kliyenteng umiwas. Ang kanyang ina na si Esperanza, na buong buhay ay nag-alay ng bulaklak sa altar ng Birhen, ay hindi na mapigilan ang pag-iyak. Anak, sulat niya sa isang liham kay Rodrigo, mahal kita, pero bakit mo kailangang saktan ang pinakaingatan ng maraming ina tulad ko? Hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga kapitbahay na tumatawag sa akin, ina ng lapastangan. Nabasa ni Rodrigo ang liham na iyon sa kanyang maliit na mesa, at sa bawat linya ay parang piraso ng kanyang puso ang napupunit. Ngunit muli niyang pinilit ang kanyang sarili na maniwala na siya'y inaapi dahil sa katuwiran. Ito ang krus na kailangan kong pasanin, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi lamang mga salita ng pagsisi ang kanyang natanggap. Mayroon ding mga liham ng papuri mula sa ibang mga pastor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ginawa mo ang dapat naming gawin, sabi ng isa. Ikaw ang propeta ng bagong panahon, sabi ng iba. Ang mga mensaheng iyon ay nagsilbing balsamo sa kanyang sugatang damdamin, ngunit kasabay nito, mas lalo siyang nahati. Paano niya mapagkakasundo ang papuri ng ilan at ang sakit ng marami? Habang lumilipas ang mga linggo, lalong lumilinaw ang hati sa simbahan. Ang grupo ni Don Fernando ay mas naging radikal, nag-aanyaya sa iba na sirain ang kanilang mga rebulto at magsunog ng mga larawan. Para sa kanila, ang ginawa ni Rodrigo ay simula ng kilusan. Ngunit ang grupo ni Carmen ay naging tahimik, palihim na nag-uusap, nagtanong kung tama pa ba na manatili sa simbahan. May ilan sa kanila ang tuluyan nang nawala, bumalik sa Katolisismo o lumipat sa ibang iglesia. Isang gabi, habang mag-isa si Rodrigo sa kanyang apartment, muling sumagi sa kanyang isip ang tanong ng matandang babae sa plaza, bakit, Hijo? Paulit-ulit itong umuugong sa kanyang pandinig, mas malakas pa kaysa sa lahat ng papuri at batikos na natanggap niya. Sinubukan niyang tabunan ng panalangin, sinubukan niyang takpan ng Biblia, ngunit ang tanong ay nananatili, kumakagat sa kanyang budhi. Sa kanyang journal, isinulat niya, kung ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos, bakit ako nakararamdam ng ganoong bigat?
Kung tama ang aking ginawa, bakit parang ako lamang ang nakikinabang sa papuri, habang ang mga mahal ko ay nagdurusa? Ang apoy ng Quiapo ay hindi lamang sumunog ng kahoy at pintura. Sinunog din nito ang mga tulay na nagdurugtong kay Rodrigo sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at maging sa ilang miyembro ng kanyang kongregasyon. Ang sugat ay lalong lumalalim, at sa bawat araw na lumilipas, nagiging malinaw na ang kanyang misyon ay hindi lamang laban sa tinatawag niyang idolatriya, kundi laban din sa mga bitak na unti-unting sumisira sa kanyang sariling puso. Makalipas ang ilang linggo mula sa insidente sa Quiapo, habang abala si Rodrigo sa pagbabasa ng mga liham mula sa kanyang mga taga-suporta at kritiko, may dumating na sobre na kakaiba ang dating. Walang formal na selyo ng isang simbahan, walang dekorasyon, tanging simpleng sulat kamay lamang sa harap, para kay Pastor Rodrigo Hernandez. Hindi niya agad ito binuksan. Marami na siyang natatanggap na banta, minsan may mga salita ng mura at sumpa. Ngunit may kung anong bigat sa sobre na ito, para bang tahimik ngunit matibay ang mensahe. Nang tuluyan niyang punitin ang sobre, tumambad ang maingat na sulat kamay ng isang babae. Ako si Esperanza Ramirez, ang panimula. Nandoon ako sa plaza noong araw na sinunog mo ang imahen ng Birhen. Hindi ako magsusulat para husgahan ka. Sumusulat ako dahil nais kong maintindihan, at nais ko ring maipaliwanag kung bakit para sa marami sa amin, ang Birheng Maria ay hindi isang Diyos-Diyosan kundi isang ina. Napalunok si Rodrigo. Sanay na siyang makatanggap ng liham na puno ng galit o papuri, ngunit ang mga salitang ito ay ibang-iba. Wala itong sigaw, wala ring akusasyon, bagkus may pag-anyaya. Kung nais mong mag-usap, handa akong ipagluto ng kape. Nakatira ako sa Jacaranda Street, bahay numero 43. Hindi ko nais na baguhin mo ang iyong pananampalataya, at hindi ko rin nais na baguhin mo ako. Gusto ko lamang na marinig mo ang aming panig, hindi mula sa mga aklat o sermon, kundi mula sa mismong karanasan. Sa pagtatapos, nabasa niya ang mga salitang nagpagulo sa kanyang isip. Pastor, ang aking apo ay nagtanong sa akin kung bakit sinunog mo ang imahen. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Baka ikaw ang makapagpaliwanag. Pinikit ni Rodrigo ang kanyang mga mata. Muling sumagi sa kanya ang imahe ng matandang babae sa plaza na may luha sa mata at nagtanong ng, bakit, Hijo? At ngayon, narito siya, humaharap muli sa kanya, ngunit sa anyo ng isang liham. Nagtagal ng ilang araw bago siya nagpasyang sumagot. Sa kabila ng takot na baka ito ay bitag lamang, nanaig ang kakaibang kapayapaan na nadama niya habang binabasa ang liham. Sa wakas, noong isang hapon ng Sabado, naglakad siya papunta sa Jacaranda Street, isang payapang kalye sa labas ng abalang Quiapo. Ang bahay numero 43 ay payak ngunit maaliwalas. Pininturahan ng kulay rosas na may puting bintana, may maliit na hardin sa harapan na puno ng gumamela at bougainvillea. Pagkatok niya, bumungad ang isang babaeng nasa 55 hanggang 60 taong gulang, nakasuot ng simpleng bestida, may buhok na nakapusod. Pastor Rodrigo, tanong niya. Ako si Esperanza Ramirez. Halika, pasok ka. May kape na akong inihanda. Ang loob ng bahay ay puno ng larawan ng pamilya, mga bata, kasal, binyag, at simpleng salu-salo. Sa isang sulok, may maliit na altar, isang krusipiho, larawan ng banal na pamilya, at isang imahen ng Birheng Maria. Ngunit hindi ito marangya o nakakapangilabot. Naroon lamang, tahimik, na palibutan ng ilang kandilang hindi pa nasisindihan. Habang umuupo sila sa maliit na hapagkainan, inilapag ni Esperanza ang 2 tasang kape at isang plato ng biskwit. Pastor, Anya, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Pero bago tayo magsalita tungkol sa relihiyon, gusto ko munang malaman kung kumusta ka bilang tao. Kumusta ang iyong pamilya? Nagulat si Rodrigo. Hindi iyon inaasahan. Karaniwang agad siyang tinatanong tungkol sa kanyang doktrina, hindi tungkol sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagsalita siya hindi bilang pastor kundi bilang anak. Ikinuwento niya ang kanyang ama na artisanong gumagawa ng kapis, ang kanyang ina na mananahi, at ang bigat ng kahihiyang dinanas nila matapos ang insidente. Tahimik na nakinig si Esperanza, tumango-tango, paminsan-minsan ay nagtatanong ng may malasakit. Nang matapos siya, saka siya nagsalita. Pastor, naiintindihan ko ang iyong sigasig. Pero hayaan mong ibahagi ko ang kwento ko. Ikinuwento niya kung paanong 5 taon na ang nakalilipas, namatay ang kanyang asawa dahil sa cancer. Sa mga gabing puno ng sakit at pag-aalala, naupo siya sa harap ng imahen ng Birhen at doon siya nagdasal.
Hindi ang kahoy o pintura ang kinakausap ko, sabi niya, kundi ang Diyos na alam kong nakikinig. Ngunit sa pamamagitan ng imahen, naramdaman kong may isang inang kasama ko sa aking pagdadalamhati. Para bang ang aking mga luha ay nauunawaan ng isang ina na minsang nasaksihan din ang pagdurusa ng kanyang anak sa krus. Naramdaman ni Rodrigo ang bigat ng bawat salita. Hindi ito teolohikal na argumento, kundi buhay na karanasan. Pastor, dagdag ni Esperanza, para sa iyo, ang imahe ay idolo. Para sa akin, ito ay paalala. Katulad ng larawan ng iyong mga magulang sa mesa, hindi ba't kapag tinitingnan mo yon, hindi mo sinasamba ang larawan, kundi naaalala ang pagmamahal nila? Ganito rin kami. Ang Birhen ay hindi Diyos, kundi gabay na nagtuturo sa anak. Tahimik si Rodrigo. Sa loob ng kanyang puso, may pader na unti-unting nabibitak. Sa kanyang seminaryo, itinuro sa kanya na ang mga Katoliko ay bulag, na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit heto ngayon, isang babaeng simple at tapat, malinaw na naipapaliwanag ang kanyang debosyon, hindi bilang pamahiin, kundi bilang buhay na pananampalataya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng halos 3 oras. Ipinaliwanag ni Esperanza ang pagkakaiba ng pagsamba na para sa Diyos lamang, at ang paggalang o dulya na ibinibigay sa mga santo. Ipinaliwanag niya ang hyperdulia, ang natatanging paggalang kay Maria bilang ina ni Jesus. Ginamit niya ang mga simpleng halimbawa, walang matayog na teolohiya, ngunit punang karanasan at pagmamahal. Sa huli, habang papalabas si Rodrigo sa bahay, sinabi ni Esperanza, Pastor, hindi kita pinapapili na maging Katoliko. Hinihiling ko lang na intindihin mo na para sa amin, ang Birhen ay hindi hadlang kay Kristo, kundi tulay patungo sa Kanya. Ang aming mga kandila at dasal ay hindi laban sa Ebanghelyo, kundi paraan upang mas madama ang presensya ng Diyos sa araw-araw. Habang naglalakad si Rodrigo pauwi, iba ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi iyon bigat ng galit o pagtatanggol, kundi bigat ng pag-isip. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang Katolisismo mula sa mismong labi ng isang tapat na Katoliko, hindi mula sa bibig ng kanyang mga guro o sa mga aklat na puno ng kritisismo. At sa kanyang puso, nagsimulang sumulpot ang isang pagdududa na hindi niya na muling mapapawi. Paano kung mali ang pagkakaintindi ko sa kanila mula pa noong una? Sa mga sumunod na linggo matapos makilala ni Rodrigo si Esperanza Ramirez, tila nagsimulang magkaroon ng ibang kulay ang lahat ng kanyang nakikita. Ang mga lansangan na dati ay puno ng mga idolo sa kanyang paningin, ngayon ay tila puno ng mga kwento at panalangin na hindi niya napansin noon. Ngunit bago pa man tuluyang mabuksan ang kanyang kalooban, may isang mahalagang tagpo ang dumating sa pamamagitan ng isang taong matagal na niyang nakakasama, si Carmen Jimenez. Isang gabi pagkatapos ng midweek prayer service, lumapit si Carmen sa kanya. Tahimik ang kanyang tinig ngunit mabigat, parang may matagal ng kinikimkim. Pastor Rodrigo, sabi niya, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Naglakad sila patungo sa maliit na opisina sa likod ng pulpito. Doon, sa isang silid na halos kasya lamang ang mesa at 2 upuan, naupo si Carmen at matagal na nanahimik bago nagsalita. Pastor, Anya, alam mong ako'y Katoliko bago ako nagbalik loob sa simbahan natin. Sa loob ng 40 taon, araw-araw akong nagdarasal sa harap ng mga imahen. Ngunit hindi ko kailanman inisip na ang kahoy o pintura ang aking dinadasalan. Lagi kong alam na Diyos ang nakikinig, at lagi kong hinihingi ang pamamagitan ng mga santo, katulad ng paghingi natin ng panalangin sa isa't isa dito sa iglesia. Napatingin si Rodrigo sa kanya, at sa loob ng ilang sandali, hindi siya nakapagsalita. Noon niya lamang narinig mula kay Carmen, isang taong kilala niyang tapat at maingat sa pananampalataya, ang ganitong paglalahad. Pastor, patuloy ni Carmen, kapag hinihiling ko kay San Judas na ipanalangin ako, hindi ko siya kinikilalang Diyos. Katulad lang ito ng pagsasabi ko sa iyo, Pastor, ipanalangin mo ako. Hindi ba't si Pablo man ay humihingi ng panalangin mula sa mga simbahan? Kung ang mga buhay na Kristiyano ay maaaring magdasal para sa isa't isa, bakit hindi ang mga santo na kasama na ni Kristo? Natigilan si Rodrigo. Sanay siya sa mga aral ng seminaryo, iisa ang tagapamagitan, si Kristo lamang. Ngunit sa paliwanag ni Carmen, hindi pinapalitan ng mga santo si Kristo, nakikisama lamang sila sa panalangin, tulad ng ginagawa ng mga buhay na mananampalataya. Umalis si Carmen ng gabing iyon, iniwan siyang nag-iisa sa kanyang opisina. Sa mesa, nakabukas pa rin ang kanyang Biblia. Binasa niya muli ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso at Tesalonika, kung saan paulit-ulit nitong hinihiling ang panalangin ng mga simbahan. Panalangin niyo kami, wika ni Pablo.
At sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ugat sa isipan ni Rodrigo ang katanungan. Bakit ko nga ba kinokondena ang mga Katoliko dahil humihingi sila ng panalangin kay Maria o sa mga santo kung ako mismo ay humihingi ng panalangin sa aking mga kapatid? Simula noon, naging mas mapanuri siya sa kanyang paligid. Sa Quiapo, nakita niya ang isang batang ina na may hawak na sanggol. Lumapit ito sa imahen ng Birheng Maria, hinalikan ang paa ng estatwa, at marahang idiniin ang noo ng kanyang anak habang pabulong na nagdarasal, Birheng Maria, ikaw na isang ina rin, mamagitan ka para sa anak ko. Tulungan mo siyang gumaling. Walang anino ng idolatriya sa kanyang tinig, tanging desperasyon ng isang inang naghahanap ng pag-asa. Isang araw naman, habang sumasakay ng jeep papuntang simbahan, nakarinig siya ng dalawang matandang babae. Ititirik ko ng kandila kay San Roque, sabi ng isa, para pagalingin ang apo kong may lagnat. Sumagot ang kasama, pero tandaan mo, nasa Diyos pa rin lahat. Hilingin natin ang tulong ng mga santo, pero siya pa rin ang gagawa. Muli, narinig niya ang balanse sa kanilang pananampalataya, hindi pagpalit sa Diyos, kundi paghingi ng kasama. Mas lalo pa siyang tinamaan ng isang gabi, nagkaroon siya ng panaginip. Napanaginipan niyang muli ang plaza, ngunit sa halip na imahen ng Birhen ang kanyang sinusunog, mga larawan ng pamilya ng kanyang mga miyembro ang hawak niya. Mga lumang litrato ng kasal, binyag at simpleng pagtitipon. Habang tinutupok ng apoy ang mga iyon, naririnig niya ang iyak ng mga tao, hindi dahil sa larawang nasunog, kundi dahil sa mga alaalang winasak. Nagising siyang pawisan, hinihingal, at hindi makapaniwala sa mensahe ng kanyang panaginip. Sa mga araw na sumunod, ang kanyang mga sermon ay unti-unting nagbago. Bagaman sinusubukan pa rin niyang ipakita ang kanyang dating sigasig, may pag-aalinlangan na sa kanyang tinig. Sa halip na po ng apoy at galit, may mga sandali na tila nahuhulog ang kanyang mga salita, parang hindi na siya sigurado kung ano ang dapat ipaglaban. Napansin ito ng kanyang mga miyembro, lalo na si Don Fernando, na lalong naging agresibo. Pastor, huwag kang panghinaan ng loob, wika nito. Ginawa mo na ang tama. Dapat mas lalo pa nating idiin ang ating laban. Ngunit si Rodrigo, sa kanyang puso, alam niyang hindi na ganoon kasimple. Ang mukha ng mga ina, ang tinig ng matatanda, ang inosenteng dasal ng mga bata na nag-aangelus sa harap ng kanilang bahay tuwing alas 6 ng gabi, lahat ng ito ay nagiging tinig ng Diyos na bumubulong sa kanya. Hindi lahat ng iyong hinatulan ay mali. Hindi lahat ng iyong winasak ay kasalanan. Habang nakaupo siya isang gabi sa tabi ng kanyang mesa, pinikit niya ang kanyang mga mata at inamin sa kanyang sarili, marahil, ang aking alab ay hindi lahat nagmula sa pagmamahal. Marahil may halong pagmamataas. Marahil, ang aking sigasig ay hindi purong pananampalataya, kundi hangarin ding maging tama, maging bida, maging propeta. At doon niya unang malinaw na nakita ang kaibahan ng zelo at pagmamahal, at zelo at kapalaluan. Ang unay nagbubuklod, ang huli nagwawasak. Sa mga linggo matapos magsimula ang kanyang mga pagdududa, lumubog si Rodrigo sa isang katahimikan na hindi niya pa naranasan. Tuwing gabi, naupo siya sa kanyang maliit na mesa, nakabukas ang Biblia, ngunit ang mga salita ay tila lumulutang lamang sa ibabaw ng papel, hindi lumulusot sa kanyang puso. Binabasa niya ang Eksodo, binabalikan ang mga kwento ng mga propeta, ngunit sa bawat pahina, naroon ang bulong ng kanyang budhi, nagkamali ka. Hindi lahat ng ginawa mo ay bunga ng pananampalataya. Madalas niyang inuulit ang panalangin ni David, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Ngunit habang paulit-ulit niyang inuusal iyon, natatakot siyang baka ang tunay na makita ay isang pusong hindi hinubog ng Diyos kundi ng kapalaluan. Sa bawat gabi na dumaraan, dumadalas ang kanyang luha. Hindi na iyon luha ng tapang o paghihirap bilang inaaping propeta, ito ay luha ng taong nakakita ng sugat na siya mismo ang lumikha. Isang madaling araw, matapos ang 3 oras na pagluhod at pagtahimik, tumayo si Rodrigo at tumingin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mukha ay tila tumanda ng ilang taon. Doon niya sinabi sa sarili, hindi ko na kayang ipagpatuloy ito. Hindi ako maaaring tumayo tuwing linggo sa pulpito at ipakita na buo pa rin ang aking paniniwala. Kailangan kong aminin ang totoo. Nagpasya siyang ipatawag ang konseho ng mga matatanda ng simbahan. 7 tao ang bumubuo nito, kabilang sina Don Fernando Aguilar at Carmen Jimenez. Sa mismong silid kung saan ilang buwan lamang ang nakalilipas ay ipinlano nila ang pangangaral sa Quiapo, muling nagtipon ang lahat. Ngunit ngayon, hindi ang sigasig ang nangingibabaw kundi tensyon at katahimikan.
Nang magsimula siya, nanginginig ang kanyang tinig. Mga kapatid, sabi niya, tinawag ko kayo rito hindi para magplano ng bagong gawain, kundi upang magtapat. Sa mga nakaraang linggo, ako'y nanalangin, nag-aral, at nagsiyasat ng aking puso. Dumating ako sa isang konklusyon na masakit para sa akin, ngunit kailangan kong sabihin, nagkamali ako. Parang sumabog ang hangin sa loob ng silid. Si Don Fernando, agad na tumayo, nanlilisik ang mata. Pastor, sigaw niya. Paano mo masasabi yan? Hindi ba't ginawa mo ang ginawa mo dahil sa utos ng Diyos? Ngayon, dahil lang sa ilang luha ng mga Katoliko, urong ka. Iyan ay duwag na pagtataksil sa ating misyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, si Carmen ay tumayo rin. Ang kanyang tinig ay hindi sigaw kundi mahina ngunit matatag. Hindi pagtataksil ang makita na nagkamali ka. Pastor, matagal ko nang nakikita ang iyong pakikibaka, at ngayon ako'y natutuwa dahil nakita ko rin ang iyong pagpapakumbaba. Ang tunay na katapangan ay hindi lamang ang tumindig laban sa iba, kundi ang tumindig laban sa sariling kapalaluan. Hinayaan ni Rodrigo na magsalita ang dalawa, at nang tumahimik, nagpatuloy siya. Noon, naniwala akong ang bawat aksyon ko ay bunga ng pananampalataya. Ngunit napagtanto ko na may halo itong sariling ambisyon. Ginamit ko ang pangalan ng Diyos upang bigyang katwiran ang aking sariling sigasig. Ang aking layunin ay hindi na naging paglilingkod kundi pagpapatunay na ako ay tama. At dahil dito, maraming sugat ang naidulot ko sa ating simbahan, sa ating mga pamilya, at sa ating komunidad. Tahimik ang lahat. Ang iba'y nakayuko, ang iba na may nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ngunit itinuloy ni Rodrigo ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang pagsasalita. Dahil dito, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang pastor. Ako'y magbibitiw. Mananatili ako sa loob ng 1 buwan upang gabayan kayo sa paglipat, ngunit hindi na ako maaaring manatili sa pulpito na ito habang ang aking puso ay hindi na tapat. Muling sumigaw si Don Fernando, ngayon ay puno ng luha at galit. Pastor, hindi ka lang umaatras, binabasura mo ang lahat ng aming pinaglaban. Paano na kami? Paano na ako? Kung mali ang ginawa mo, ibig bang sabihin mali rin kaming lahat? Ngunit sa halip na sumagot ng argumento, si Rodrigo ay lumapit at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Don Fernando. Fernando, hindi ko sinasabing mali ang iyong pananampalataya. Sinasabi ko lang na mali ang paraan ko. Ang Diyos ang huhusga sa atin. Ang hinihiling ko lang ay iyong patawarin ang aking kahinaan. Si Carmen, na noon ay tahimik na umiiyak, ay lumapit at niyakap si Rodrigo. Pastor, ang gabing ito ay mas dakila kaysa sa araw nang sinunog mo ang imahen. Dahil ngayon, nakikita ko sa iyo hindi ang propeta na nag-aapoy, kundi ang alagad na marunong yumuko. Lumipas ang mahigit 3 oras ng diskusyon, pagtutol, at mga luha. Sa huli, napagkasunduan ng lahat na tanggapin ang kanyang pagbibitiw, bagaman hindi lahat ay sumang-ayon. Ang ilan ay lumabas na may galit, ang iba na may kaluwagan sa puso. Ngunit para kay Rodrigo, iyon ang pinakamahalagang hakbang, ang harapin ang sariling pagkakamali. Kinagabihan, habang nakaupo siya muli sa kanyang mesa, isinulat niya sa kanyang journal, ito na ang pinakamababang punto ng aking buhay bilang pastor. Nawalan ako ng titulo, nawalan ako ng tiwala, nawalan ako ng mga tagasunod. Ngunit ngayon lamang ako nakaramdam na tunay na nakaharap ko ang Diyos, hindi sa ingay ng apoy at sermon, kundi sa katahimikan ng konsensyang sugatan. At sa kabila ng sakit at pagkatalo, naramdaman niyang sa ilalim ng kanyang pagkawasak, may bagong binhi na unti-unting tumutubo, isang binhi ng pagbabago na maaaring maging mas malalim kaysa sa lahat ng kanyang nagawa noon. Sa mga araw matapos ipahayag ni Rodrigo ang kanyang pagbibitiw, para siyang taong biglang nawalan ng balikat na maaasahan. Ang dating schedule na puno ng mga sermon, pagbisita, at pagtitipon ay biglang naging hungkag. Ngunit sa katahimikan, nagsimulang sumibol ang isang bagong udyok, ang panawagan hindi upang magturo o mangaral, kundi upang humingi ng tawad. Una niyang ginawa ay ang pag-upo sa kanyang mesa, dala ang isang buntong papel at isang lumang panulat. Matagal niyang pinagmasdan ang blangkong pahina, tila ba nag-aalinlangan kung saan magsisimula. Ngunit nang maalala niya ang luha ng kanyang ina at ang mabigat na tinig ng kanyang ama sa telepono, nagsimula siyang magsulat. Mahal kong nanay at tatay, ang panimula niya. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung gaano ko kayo nasaktan. Hindi lamang sa aking mga salita, kundi sa aking mga gawa na nagdulot ng kahihiyan sa ating pamilya.
Akala ko'y pinapagtanggol ko ang Diyos, ngunit hindi ko namalayan na winasak ko ang mga taong pinakamamahal ko. Patawarin niyo ako, hindi dahil sa naintindihan niyo ang lahat ng aking naging hakbang, kundi dahil anak niyo ako na nagkamali at nangangailangan ng inyong pagmamahal. Habang sumusulat, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng luha sa papel. Ang bawat salita ay tila hindi sapat upang bayaran ang sugat, ngunit sapat upang simulan ang paggaling. Hindi lamang para sa kanyang mga magulang ang kanyang isinulat. Gumawa rin siya ng mga liham para sa mga pamilya ng simbahan na nasaktan, lalo na yaong mga naiwan ng kanilang mahal sa buhay dahil sa pag-aaway tungkol sa relihiyon. May isa siyang liham para kay Sister Mara Gonzales na minsang lumapit sa kanya at nagsabing hindi na siya tatanggapin ng kanyang inang Katoliko. Sister Mara, sulat niya, ngayon ko lang nakikita kung gaano ko pinahirap ang iyong buhay. Sa aking pagsusumikap na ipaglaban ang aking doktrina, kinuha ko sa iyo ang pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan sa iyong pamilya. Hindi ko sinasadyang gawin iyon, ngunit iyon ang naging bunga ng aking kasigasigan. Patawarin mo ako, at sana'y mahanap mong muli ang tahanan sa piling ng iyong ina. Sa bawat liham na natapos, pakiramdam niya ay nababawasan ang bigat na kanyang pasan. Ngunit ang pinakamahirap ay ang mga sulat para sa mga hindi niya personal na kilala, ang mga debotong nakasaksi sa kanyang ginawa sa plaza, ang mga batang na trauma sa apoy, ang mga matandang nagtanong sa kanya kung bakit. Sa lahat ng nakasaksi sa aking pagkilos, isinulat niya, ako'y humihingi ng inyong kapatawaran. Ang aking mga kamay ang nagsindi ng apoy, ngunit alam kong ang mga pusong nasaktan nyo ang totoong sinunog nito. Hindi ko na maibabalik ang nasira, ngunit sana'y mapatawad niyo ako, hindi bilang tanda ng pagkakasundo ng ating pananampalataya, kundi bilang tanda ng pagkatao at pagmamahal. Ipinadala niya ang mga liham sa isa't isa, at ang mga tugon ay nagsimulang dumating. May mga ilan na malamig, hindi ko alam kung mapapatawad kita. Ngunit marami ring nagulat siya, mga salita ng kapatawaran, minsan pa nga ay may kasamang imbitasyon. Isang matandang lalaki ang sumulat, hindi ko makakalimutan ang sakit ng nakita ko noon, pero mas hindi ko rin makakalimutan ang iyong tapang ngayon na humingi ng tawad. Yan ang tunay na pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, ang sagot ng kanyang mga magulang ang nagpabago ng lahat. Dumating ito sa isang puting sobre, at sa loob ay simpleng mga salita ng kanyang ina, anak, mahal ka namin. Masakit ang iyong ginawa. Hindi namin iyon maipagmamalaki. Pero ikaw pa rin ang anak na pinalaki namin. Kung iniisip mong itinakwil ka namin, nagkakamali ka. Ikaw ay dugo at laman namin at walang apoy o kahihiyan ang makakaputol noon. Umuwi ka kung nais mo. Handa kaming yakapin ka. Ang kanyang ama, bagaman laging tahimik, ay nagdagdag ng isang maikling tala sa ibaba, Rodrigo, palagi naming alam na hinahanap mo ang Diyos. Ngayon, mas nakikita namin siya sa iyo. Nang mabasa niya ito, hindi niya napigilang mapahagulhol. Para siyang batang muling natagpuan ang tahanan. Kasabay ng muling pagbubukas ng pinto sa kanyang pamilya, nagsimula ring magbunga ang pagkakaibigan niya kay Esperanza Ramirez. Isang hapon, matapos ang misa sa kanilang parokya, nagkita silang muli. Pastor, sabi ni Esperanza, ano ang susunod mong gagawin? Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Pakiramdam ko'y wala na akong lugar sa pulpito. Ngumiti si Esperanza. Baka hindi pulpito ang kailangan mo ngayon. Baka mesa. Isang mesa kung saan pwedeng magsama ang Katoliko at Ebangheliko, hindi para magdebate, kundi para mag-usap. Mula roon, ipinanganak ang ideya ng isang dilogo ekumiko. Sa tulong ni Esperanza, nakipag-ugnayan siya sa ilang pari at leader ng Katolikong pamayanan, habang siya naman ay nag-anyaya sa ilang natitirang miyembro ng kanyang simbahan. Noong una, puno ng kaba at pagdududa ang lahat, lalo na ang mga Ebangheliko na sanay makipagtalo kaysa makinig. Ngunit nang dumating ang araw, isang maliit na bulwagan sa isang neutral na lugar ang napuno ng 30 tao, 15 Katoliko at 15 Ebangheliko. Nagkaroon sila ng simpleng kasunduan, walang pangungutya, walang pagwawasto, tanging pagbabahagi ng kanilang karanasan. Doon narinig ni Rodrigo ang mga Katolikong nagsasalaysay kung paanong ang Biblia ay bahagi ng kanilang buhay araw-araw, kung paanong si Jesus ang sentro ng kanilang pananampalataya, at kung paanong ang kanilang mga ritual ay paraan lamang ng paglapit sa Kanya. Narinig din ng mga Katoliko ang mga Ebangheliko na nagpaliwanag ng kanilang sigasig sa pagbabasa ng kasulatan at ang kanilang hangaring maging tapat kay Kristo. At sa gitna ng lahat, may mga ngiting lumitaw, may mga luha ring bumagsak.
Ang mga pagkakaibang dati parang bangin, ngayoy parang tulay na pwedeng daanan. Sa pagtatapos ng gabi, lumapit si Don Fernando, na noong una ilabis na galit kay Rodrigo, sa isang paring Katoliko na nagngangalang Miguel. Hindi ko pa rin lubos na naintindihan, anya, pero alam kong mahal mo si Jesus. At kung mahal mo siya, magkapatid tayo. Nang marinig iyon, alam ni Rodrigo na may himalang nangyayari. Pag-uwi niya ng gabing iyon, naglakad siya sa tahimik na kalye ng Quiapo. Naroon pa rin ang mga kandila, ang mga imahen, at ang mga taong nagdarasal. Ngunit ngayon, hindi na niya sila nakikita bilang mga alipin ng idolatriya. Nakikita niya sila bilang mga kapwa naghahanap sa Diyos, gaya niya. At sa unang pagkakataon mula nang sumiklab ang apoy, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan, hindi dahil nanalo siya sa argumento, kundi dahil natuto siyang makinig. Pagkaraan ng ilang buwan ng katahimikan at pagninilay, lumabas si Rodrigo mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay dala ang isang bagong direksyon. Hindi na siya pastor ng isang kongregasyon. Hindi na siya pinupuri ng mga kasamahan bilang batang propetang puno ng sigla. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, may natamo siyang higit na mahalaga, ang kababaang loob na magtanim ng mga binhi ng pagkakasundo. Mula sa simpleng mungkahi ni Esperanza Ramirez na magsimula ng usapan sa mesa, isinilang ang isang pangarap na mas malaki pa kaysa sa kanya. Nakahanap sila ng isang lumang bahay malapit sa gitna ng Maynila, maliit ngunit may maluwag na sala. Doon nila inilunsad ang sentro para sa dilogo at pagkakaisa, isang lugar na hindi simbahan, hindi kapilya, kundi isang box na tahanan para sa lahat ng naghahangad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa Kristiyano. Noong unang buwan, kakaunti lang ang dumadalo. Ilang Katoliko na galing sa parokya ni Esperanza, ilang Ebangheliko na nanatiling malapit kay Rodrigo kahit matapos ang kanyang pagbibitiw. May kaba at pag-aalinlangan sa hangin, tila bawat isa'y naghihintay ng pagkakataong sumabog ang pagtatalo. Ngunit nang magsimula silang magbasa ng kasulatan ng magkasama, natuklasan nilang mas marami silang pinagkakasunduan kaysa pinag-aawayan. Isang gabi, pinag-aralan nila ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 15, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang isang kabataang Katoliko ay nagsalita, natutunan ko sa aming pari na ang mga sakramento ay parang katas na dumadaloy mula sa ubas patungo sa sanga. Isang batang Ebangheliko ang sumagot, at sa aming pag-aaral ng Biblia, nakikita namin na ang pananampalataya ang siyang nagdurugtong sa amin kay Kristo. Iisa lang pala siya ang ubas, tayo'y mga sanga. At doon may mga ngiting na mutawi. Kasabay ng mga pag-aaral sa kasulatan, nagsimula rin silang mag-organisa ng mga gawaing panlipunan. Sa halip na mag-ubos ng oras sa pagdedebate, naglakad sila papuntang mga barong-barong sa tondo upang magdala ng pagkain. Magkasama silang nagpakain ng mga batang palaboy, nagbigay ng libreng check-up sa mga matatanda, at nagturo ng pagbasa at pagsulat sa mga kabataan. Doon nila nakita ang mas malinaw na larawan ng Ebanghelyo, hindi ito usapin ng doktrina lamang, kundi ng pagbabahagi ng pag-ibig. Unti-unti, dumami ang mga dumadalo sa sentro. May mga seminarista, may mga madre, may mga kabataang pastor, at may mga laiko mula sa magkabilang tradisyon. Ang bawat isa ay nagdadala ng kanya-kanyang pananaw, ngunit lahat ay nagbabahagi ng isang pagnanais, ang makakita ng kapayapaan sa gitna ng pagkakaiba. Lumipas ang mga taon, at ang sentro para sa dilogo at pagkakaisa ay kinilala hindi lamang sa Maynila kundi maging sa ibang lungsod ng Pilipinas. Ang kanilang mga proyekto sa komunidad ay naging modelo ng kooperasyon sa kabila ng teolohikal na mga hangganan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Rodrigo ay nanatiling tahimik na tagapag-alaga. Hindi na siya ang mangangaral na sumisigaw mula sa pulpito, siya ang taong marunong ng makinig, magtanong, at magturo sa pamamagitan ng halimbawa. Isang araw, dumating ang isang liham na hindi niya inaasahan. Nagmula ito sa Archdiocese ng Maynila. Inimbitahan siya na magsalita sa isang malaking kumperensya tungkol sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Sa simula'y nag-atubili siya. Ako? Ang taong minsang nagsunog ng imahen ng Birheng Maria sa gitna ng plaza. Paano ako tatanggapin ng mga pari at obispo? Ngunit muling bumulong si Esperanza, ngayon ay parang ina na nagtutulak sa isang anak. Pastor, minsan kailangan nating tumindig hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil may sugat tayong natutong hilumin. At dumating ang araw ng kumperensya. Sa harap ng higit 300 tao, mga pari, madre, pastor, at laiko, tumayo si Rodrigo sa entablado. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Mga kapatid, ilang taon na ang nakalilipas, ang mga kamay kong ito ang nagsindi ng apoy na sumira.
Akala ko noon, iyon ang apoy ng Diyos. Ngunit natutunan ko na ang tunay na apoy na nagmumula sa Kanya ay hindi sumusunog upang magwasak. Ito ay apoy na nagbibigay liwanag at init. Ang apoy ng Diyos ay nagbubuklod, hindi naghahati. Ang apoy ng Diyos ay nagbibigay buhay, hindi kamatayan. Tahimik ang buong bulwagan. Ang ilan ay umiiyak, ang iba na may tahimik na nakatingin sa Kanya. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Rodrigo na hindi na siya ang batang pastor na puno ng sigasig at kayabangan. Siya na ngayon ang taong dumaan sa apoy ng pagkakamali, at mula roon ay natutong magdala ng ilaw sa iba. Sa pagtatapos ng kanyang pananalita, sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit higit pa sa palakpak, ang nakita niyang nagpasaya sa kanya ay ang mga pari at pastor na nagyakapan, ang mga kabataang Katoliko at Ebangheliko na nag-usap, at ang mga taong nagkaroon ng bagong pag-asa na posible ang pagkakaisa. Nang bumalik siya sa kanyang maliit na opisina sa sentro, umupo siya sa kanyang mesa. Sa tabi ng kanyang Biblia at isang lumang journal, naroon ang isang maliit na estampa ng Birheng Maria na ibinigay sa kanya ng isang batang babae ilang taon na ang nakalilipas. Noon, hindi niya sana tatanggapin yon. Ngunit ngayon, nakapwesto iyon sa tabi ng larawan ng kanyang ordinasyon bilang pastor, parehong nakalagay sa isang simpleng kahon. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang simbolo ng pagkakasundo, isang paalala na minsang nagkasugat, ngunit natutong maghilom, minsang nag-apoy ng pagkawasak, ngunit natutong mag-apoy ng pag-ibig. At sa mga gabing tahimik, bago siya matulog, tinitignan niya ang maliit na estampa, at ibinubulong ang panalangin na naging buod ng kanyang buong paglalakbay. Panginoon, gawin mo akong daluyan ng iyong apoy, hindi ng apoy na sumisira, kundi ng apoy na nagliliwanag at nagdadala ng init. Gawin mo akong kasangkapan ng iyong pagkakaisa. At sa gabing iyon, at sa mga darating pang taon, si Rodrigo Hernandez ay hindi nakilala bilang pastor na nagsunog ng imahe, kundi bilang alagad na nagtanim ng bagong apoy, ang apoy ng pagkakasundo, ang apoy ng tunay na pagmamahal ni Kristo.